Pinilit niya kalabanan ko siya ng paulit-ulit. Kaya inabot na kami na uwian nun kasi ni isang beses hindi niya pa ako natalo. Ang duya mo naman. Anong maduga dun? Huwag ka na magsalita. Isa pa. Kaso uwian na eh. Mamaya ka na umuwi. Pero andyan na yung sundo ko. Sabihin mo mamaya na. Saan babae mo? Ako na mag-atid sa'yo. Siyempre nagulat ako nun sa sinabi niya. Dahil totoo lang wala naman talaga nagsusundo sa akin. At malapit lang naman yung school ko. Wala na kasi nagtsatsaga sa akin eh. Pero alam ko namang sinabi niya lang yun para makalaban niya pa ako. Pinagbigyan ko pa rin siya hanggang abutin na kami ng alas 6 ng gabi. Kasi hindi niya pa rin natatalo. Ano ba yan? Nakakairita na. Di bali na. Sige bukas. Babawian kita. Magpapahinga muna ako. Tumayo na ako nun para umalis mag-isa. Nang bigla may sinabi siya sa akin. Saan ka pupunta? Uuwi na. Bakit? Hintayin mo ako. Di ba hatid kita? Akala ko nagbibiro lang siya sa sinabi niya. Pero ang ginawa niya talaga yung sinabi niya. Hinatid niya ako hanggang sa bahay namin. Nagulat na lang ako dahil wala pa nagmamalasakit sa akin ng ganun. Bukas ulit ha? Hindi ko alam naramdaman ko nun. Basta parang may kiliti lang sa tiyan ko ang naramdaman. Tas kinabukasan din nun, may kumausap sa akin lalaki. Ang sabi niya sa akin, "Ba't mo nilalapitan si Jella?" "Ay, bakit po? Paano ka nakalapit sa high school sweetheart ng school natin?" "Ay, bakit po? Bawal po ba?" "Sa itsura mong yan, ikaw yung lalapitan niya?" Nasaktan ako nun dahil hindi ko alam na siya pala yung pinaka-nagugustuhan ng lahat na lalaki sa school namin. Siyempre, paano ko ba naman malalaman yun kung bulag ako? Mamaya-maya may kumatok sa classroom ko para tawagin ako. Excuse me, andyan po ba si Vincent? Ay, andito. Teka lang.